Chloe's POV. Tunog ng telepono ang siyang gumising sa akin. Hindi na ako sa sahig na kahiga, kundi sa malambot na kama na. Iba na rin ang damit ko, hindi tulad ng yung kahapon ko na suot ko. Wala namang ibang pwedeng bumuhat at umibihis sa akin, maliban kay Daniel, because I am trapped in this island with him. For God knows until when. Muling na nambalik ang mga alaala ko sa nangyari kahapon. Gusto ko siyang murahin sa mga pinaggagawa niya. I hate how he dragged me again for his own selfishness. Nainis ako sa kanya na hinaluan ng matinding galit na mula noon ay hindi na nabura-bura pa. Good that you are awake. Go take a bath and we will eat. Agad akong napalingon sa kanya. He is wearing a button-down polo na kulay puti at isang kulay itim na khaki shorts. Wala siyang suot na tsinelas, kaya mababakas ang kulay puting buhangin doon. He was standing and leaning on the door frame. Parehong nakasiksik ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang khaki shorts habang minamasdan ako. Umiwas ako ng tingin. He is the man I fell in love with before. I gave my everything at he destroyed me like I am a worthless toy. Wala akong ibang maramdaman kundi ang galit at inis. Gabuhol iyon at sa pagkakataong ito, hindi ko mahanap sa puso ko ang pagpapatawad. We are over. Years ago. Gusto ko nang umuwi. Kalmado ngunit mahinang bulong ko. Hindi ko alam kung ano bang gusto niya mangyari para kidnapin niya ako. Pero isa lamang ang gusto kong mangyari ngayon. I need to get out of this island fast. I have a son waiting for me back in Manila. He is my top priority because he needs me as much as I need him in my everyday life. Namimiss ko na ang anak ko. I badly wanted to hear his voice again. Tatadta rin ako ni Kuya Red ng mga katanungan. We both lost each other before. He will go ballistic when he cannot find me. Magagalit si Kuya. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Maligo ka na. Mayroon damit sa loob ng banyo. It is for you to use. Fashion up at saka natin pag-uusapan ng bagay na yan. After saying that, he left me alone in the cabin. Silently watching the door he closed when he left. What are you planning now, Dan? Ano pa ba ang gusto niyang mangyari? Tumayo ako sa kama at tinungo ang banyo. Nagmamadaling naligo ako at nagpalit ng damit na nasa taas ng kama. Hindi ko iyon napansin kanina. Siguro nilagay niya habang naliligo ako. Nagsusuklay ako ng buhok nang pumasok ang isang taong malapit kay Dan. Long time no see, Chloe. Bati nito sa akin. Enrique? I murmured. He smiled sadly at me. Saka inayang lumabas ng kubo. Ihahatid kita kay Dan. Aniya. Tahimik akong sumunod sa kanya. Enrique Luis Solomon. Ang tayo sa isang best friend ni Dan na naging ka-close ko. He is a very jolly person. Kaya ganoon na lamang ang panatag ng loob ko sa kanya ngayon. Nakilala ko si Enrique nung mag-propose sa akin si Dan sa restaurant na pagmamayari nito. Enrique is a chef and he owned chains of restaurants all over the globe. Nandoon si Daniel sa kubong iyon. Aniya sabay turo sa floating kubo na malapit sa dalampasigan. Salamat, sabi ko at nagsimulang maglakad sa baybayin na patungo sa floating kubo. Natanaw ko si Dan na nakaupo sa dulong bahagi ng kubo. Nakatingin siya sa dagat habang umiinom ng rum. Umupo ako sa upuan paharap sa kanya. Sakto na mga nagsidatingan ng mga pagkain ay tumunog ang tiyan ko. Hindi pa pala ako kumain kagabi sa kakaiyak at pag-iisip ng paraan para makabalik sa Maynila. Ibinaba niya ang basong may laman na rum, saka inabot sa akin ng cellphone niya na ikinatang ako. Go talk with your brother, he said in a flat voice. I stared at him. Why is he doing this? What are you up to now, Dan? Malamig na tanong ko sa kanya. You are confusing me, Dan. I will let you talk to him. In return, you will stay with me here, he said straight in my eyes, making me feel uncomfortable. No, agad naturan ko. Kailangan kong bumalik sa Maynila, Dan. He is waiting for me there. Walang emosyon na wika ko. Uminom ulit ng rum at tumingin sa akin sa dagat. Namayani ang katahimikan, kaya napabuntong hininga ko at nagsimulang kumain. Call him and stay here for 3 weeks. I will sign the divorce papers. I don't care what ground it is, sabi niya bigla-bigla. Natigilan ako sa pagkain at napatitig sa kanya. Is he being serious now? 3 weeks, Chloe. Tiisin mo ako sa loob ng 3 linggo. Papakawalan kita.
Hindi ko alam, pero parang piniga ang puso ko nang dahil sa sinabi niya. Mabilis kong binaliwala ang nararamdaman ko at nag-isip. 3 weeks. 3 weeks with him. Naguguluhan ako. Bakit ganito? Why does he want this to happen? Ano ba ang pinaplano niya? Tinitigan ko siya ng maigi, pero wala ako nababasang emosyon sa kanyang mukha habang hinihintay ang sagot ko. Come on, Chloe. I'm waiting. Tumaas ang kilay ko saka ibinaba ang kutsara at tinidor. Sumandal ako sa sandalan ng upuan at mas lalo siyang tinitigan. Whatever be your plan, Dan, hindi ako papayag na magtatagumpay ka. How sure I am that you will not sabotage this one, Dan? He shrugged his shoulders. Hindi ako bumibitaw ng mga salitang hindi ko kayang tuparin, Chloe. Mapakla ako na tawa at napailing. Minsan ko nang narinig yan noon sa bibig mo, Dan. Wala akong ginawa para masira ang relasyon natin, Chloe. Hindi ako tulad mo, na basta-basta na lang nang iiwan. Malamig na turan niya. At ako pa talaga, Dan. Asik ko. Let's not talk about it anymore, Chloe. Malamig na aniya, dahilan para mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Guilty? Nagigilty ka ba kaya ayaw mong pag-usapan pa? Ang kapal naman talaga, oh. Time is running, Chloe. Sinamaan ko siya ng tingin. What if I say no? Paghahamon ko pero bigla siyang natawa. Did I give you another option, my dear wife? Natahimik ako na mapagtantong wala na nga siyang sinabing iba pa. You are blackmailing me, Dan. Sigaw ko. So what? Ikaw lang din naman ang mayroong malaking benepisyo sa ating dalawa. You can get to call your brother, where in the very first place, I did not even knew that he exists, and you will finally be free from me. Pagpapaliwanag niya. Bakit ba parang pinamumukha mo sa akin na ako lang gusto makipaghiwalay, Dan? When in the very first place, alam kong nagbubuni ka sa tuwa dahil malaya ka na sa akin. Bakit ba siya ganyan? Hindi ko siya maintindihan. Who told you that I want to get divorced to you? Meron ka bang pruweba na gusto kong makalaya mula sa'yo? Ano bang gusto niyang ipahiwatig? Na ayaw niyang maghiwalay kami? Tapos ano? Araw-araw na pasakit? Ganon? Pwede ba? Huwag mo ako linlangin sa mga salita mo. Bakit di ka magiging masaya pag nakalaya ka na sa akin? A simple answer, Dan, para magsama na kayo ng babae mo. Sigaw ko sa kanya at tinuro-duro siya. Nagsalubong ang kanyang dalawang kilay bago lumitaw ang mapaklang ngiti sa labi na para bang mayroong nagawang konklusyon sa kanyang utak. Ah, ganun ba? So kaya mo rin pala pinagpipilitan na magkahiwalay na tayo para magsama na rin kayo ng lalaki mo? Namilog ang aking mga mata at mas lalong nalito. Anong lalaki? Kailan pa ako nagkaroon ng lalaki maliban sa kanya, sa kuya ko at sa anak ko? What are you talking about? Bumuntong hininga siya at sinuklay ang buhok gamit ang kanyang kamay. Never mind, he murmured. Akmang magtatanong pa ako, pero nakita kong pagsuko sa kanyang mga mukha na para bang nahihirapan din at nawawalan ng lakas. Saka ko na lamang napansing naghahabol na pala ako ng hininga, kakasigaw sa kanya. 2 weeks. Be my old wife for 2 weeks. Maya-maya wika niya. Napabuntong hininga ko. Fine, 2 weeks. No more, no less. After 2 weeks, pipirman mo ang divorce papers sa pinadala ko sa opisina mo. After 2 weeks, we will pretend that we don't know each other. Better yet, wag na sana kitang makita ulit. Deal, he said saka uminom ng rum. Welcome home, wife. Aniya na merong malawak na ngiti sa labi. Agad kong iniwas ang tingin ko nang biglang may namuong luha sa mga mata ko. I admit, I miss his smiles. I missed him so much. Kung sana kasi hindi humantong sa ganito nangyari sa aming dalawa, eh di sana masaya kami kasama ang aming anak. Chloe's POV. Nasaan ka, Chloe? Nilayo ko sa aking tenga ang cellphone dahil sa nakakabinging boses ni kuya mula sa kabilang linya. Kasama ko si Daniel, kuya. Mahinang sagot ko. Tiyak na nag-hysterical na naman ito sa bahay, lalong-lalo na at nalaman niya kung nasaan ako. My brother could be so overprotective sometimes na nakakalimutan niyang matanda na ako at hindi na ako high school, nalakwat siya lang ang alam. Ano? Bakit nandyan ka? Ipapasundo kita. Sigaw niya pa na ikinangiwi ko. Okay lang ako, kuya. Gusto ko makausap si Dan. Pag-iiba ko ng topic. Narito ako sa loob ng kubo
Habang hinihintay si Daniel, nahinatid si Enrique sa dalampasigan kasi uuwi na raw ito patungong Maynila. Huwag mong ibahin ang usapan. Uuwi ka ngayon din. Pag-uutos niya pa. Wala tuloy ako nagawa kundi sabihin sa kanyang totoo. Mas lalo niya akong pinagalitan, kaya mas lalo ako napasimangot at mas lalong bumibigat ang nararamdaman ko. Sige, pero siguraduhin mo lang na hindi ka maglalaro sa apoy, Chloe. Baka kainin mong lahat ng sinabi mo. Yan ang huling bili niya sa akin bago binigay ang cellphone kay Dylan. Nag-usap lamang kami saglit kasi dumating na si Dan na basang-basa ng tubig. Naligo ka? Kaswal na tanong ko. Itinulak ako pababa ni Enrique sa dagat nang tulungan ko siyang ilagay sa speedboat ang gamit niya. Pagpapaliwanag niya. Tapos ka na ba? Tanong niya habang nakatitig sa cellphone na nasa taas ng kama katabi ko. Oo, sinabi ko kay kuya na kasama kita para hindi sila mag-alala. Sagot ko. Ganun ba? Okay then, let's go and explore the island. Tura niya na mayroong malaking ngiti sa labi. Alam ko nang pasikot-sikot sa islang to, Dan. Hindi itong unang beses na nakapunta ako rito. Agad kong iniwas ang tingin nang mabura ang ngiti sa kanyang labi. Napalitan ng lungkot ang kanyang mga mata, kaya hindi ko rin maiwasan na mag-guilty. Let's explore it again then, he said, pero hindi na ganoon kasigla ang kanyang boses. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at kitang-kita roon ang lungkot at pagkabalisang pilit na tinatago ng kanyang mga pilit na ngiti. Bumuntong hininga ako, saka tumayo sa kama at nauna nang lumabas ng kubo. Hindi ko na siya hinintay pa at tumiretso lang ako patungo sa kakahuyan sa hindi kalayuan. I can hear him calling my name, but I ignored him. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Nalilito ako sa biglang pagbabago. Ayoko maging sweet siya sa akin dahil malaki ang posibilidad na mahulog akong muli sa kanya. Ayoko nang muling makaramdam ng sakit na pinaranas niya sa akin noon. Ayoko nang muli pang lumubog at saka isa pa. Bakit kailangan pa namin magpanggap na masaya, na mag-asawa? Bakit kailangan pa naming pahirapan ng isa't isa na sa gayong alam naman naming matatapos din naman nito? Bakit kailangan niya pa itong gawin? Hindi niya ba naiisip na nasasaktan niya ang babae niya sa pinaggagawa niya? Ano na lamang ang iisipin ng anak nila? Nag-iisip pa siya? Chloe! Chloe! Maghintay ka! He grabbed my arm pero agad kong binawi iyon sa kanya at dumistansya. Kitang-kita kong pagkadisgusto niya sa ginawa ko. Nakatitig rin siya sa kamay niyang nakahawak kanina sa akin. Huwag mo akong hawakan, Dan. Ani ko. Dumilim ang tingin niya sa akin, saka tinignan ako. He sighed before pinching the bridge of his nose, na parang ang laki ng problema niya. Magtiis ka. Ginusto mo to eh. Akmang tatalikod na ako, nang hilain niya ako at binuhat na parang isang sako ng bigas. Ibaba mo ko! Ibaba mo ko! Pagwawala ko. Huwag kang masyadong kumagalaw, Chloe. Baka mahulog ka. Banta niya, pero hindi ko siya pinansin at pinaghahampas ang matigas niyang likuran. Putik, kitang-kita ko tuloy ang matambok na pisngi ng kanyang puwet. Ibaba mo nga ako. Saan mo ba ako dadalhin? Ibaba mo ko at nahihilo na ako. Sigaw lang ako ng sigaw, pero hindi niya ako pinapansin, kaya inis na tumahimik na lamang ako. Nagsasayang lamang ako ng laway. Matapos ang 10 minutong paglalakad niya, habang buhat-buhat ako ay tumigil siya saka ako binaba. Agad akong dumistansya sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Pangisi-ngisi naman ang gago at mukhang tuwang-tuwa pa. Pwede ba? Huwag kang masyadong papansin. Giit ko pero umiling lamang siya at tumawa. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Simpleng tura niya, saka muling naglakad papunta sa isang malaking hagdang paakyat sa isang treehouse. Treehouse? Kailan pa nagkaroon ng treehouse dito? Wala naman ito noon na. Sinundan ko siya sa taas. Para siyang maliit na kubo. Malinis sa loob at ang papag, mayroong makapal na rag na kulay itim. Nakaupo si Dan doon at nakadungaw sa bintana. Kailan pa nagkaroon ng treehouse dito? Tanong ko sa kanya at umupo sa kabilang dulo kung saan meron ding bintana pero malayo sa kanya. Mas mabuti ng dumistansya kesa masaktan na naman. Pinagawa ko nung umalis ka sa bahay. Sagot niya. Nag-iwas lang ako ng tingin at tumingin sa labas ng bintana. Maganda ang view mula rito. Tanaw na tanaw ko ang malawak na asul na dagat.
Tanaw ko rin ang mga beach house at kubo. Yung mga puno ng nyog at ang mga lumulutang na bangkang wala naman kahapon dyan. Can you be my wife again, Chloe? Kumabog ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Parang umatras ang dila at tapang ko sa sinabi niya. I am sorry for being selfish, Chloe. I knew you love him more than how you loved me before. But please, kahit sa loob lang ng 2 linggo, pwede bang maging makasarili ako at maging akin ka? Punong-puno ng pagsusumamong tura niya habang nakatingin diretso sa akin na para bang nagmamakaawa. Sino bang tinutukoy niya? May alam ba siya tungkol kay Dylan? Madaling iniwaksi niya ayon sa kanyang isipan. Paano niya malalaman ang tungkol kay Dylan? 3 tao lang naman ang nakakaalam ng kanyang pagkatao. Please, Chloe. Please be my wife again. Kahit sa konting pagkakataon lang. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses at kasabay noon ang panghihina at lungkot. Mas lalong naramdaman ko ang kirot sa puso ko habang nakatingin sa kanya, kaya nag-iwas ako ng aking tingin. Masasaktan lang natin ang sarili natin sa gusto mong mangyari, Dan. Walang magandang naidudulot ang madaling kasiyahan. Napakagat ako sa labi na makita ko na tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa pwesto ko. But what he did next was something I never expected him to do. Dan, don't kneel in front of me. Hindi ako Diyos. Turan ko na makabawi ako sa gulat. Handa akong sambahin ka, Chloe. Sasambahin kita hanggang sa isa katuparan mong aking makasariling hiling. Nahihibang ka na, Dan. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Mahinang turan ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pagbigyan mo na ako, Chloe. Nakikiusap ako. Pagmamakaawa niya. I stared at him in disbelief. Bakit ba kasi yan ang gusto mong mangyari, Daniel? Dan, ano sa tingin mo ang sasabihin ni Leslie dahil sa mga pinaggagawa mo? Hindi ka ba nahihiya sa anak nyo? Parang tinarak ang puso ko sa imahinasyong umiiyak ang anak nila dahil sa ginagawa namin ngayon. Naaawa ko sa bata dahil maiipit siya sa sitwasyon. I'm sorry I lied. I'm really sorry that I lied, Chloe. What is he talking about? Why can't you just be straight to the point, Dan? I am sorry for hurting you 2 years ago. Nasaktan ako, Chloe, kaya nagawa ko yun sa'yo. I was saving my ego and pride. I am sorry. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, kasabay ng kanyang paghagulhol. Hearing him cry broke my heart. I guess deep inside me, he is still there. But what ego is he talking about? Kausapin mo nga ako ng maayos, Dan. Huwag mong mas lalo pang guluhin ang aking isip. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ko maiwasan ang pasigawan siya dahil sa frustration kong nararamdaman. 2 years ago, I saw you happy with him. Parang sinakalakot sinampal sa katotohanang mahal mo pa rin siya. I saw you with him that day. Dala ng panghinayang at sakit, ginamit ko si Leslie para saktan ka. Kumunot ang aking noo dahil sa kwento niya. Sinong siya? Leslie is pregnant, but it is not mine. Bulong niya at yumuko para punasan ang luha sa kanyang mga mata. Sinong siya, Dan? Mababang tanong ko sa kanya. Nanginginig ang aking tuhod at bibig. Parang pinibigyan ang puso ko sa sobrang lakas ng pagkabog. Parang may mali. Meron ba akong dapat malaman? Ano nga bang totoong rason para kami maghiwalay? Bakit di ko man lang naisip na biglang pagbabago niya? Sinong siya, Dan? Sigaw ko sa kanya sa kahinilang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin, pero agad niyang iniwas ang tingin na para bang ayaw niyang sabihin sa akin kung sinong siya ang tinutukoy niya. Dan, please tell me. Pakikiusap ko. Pakiramdam ko'y sasabog ang utak ko. Nagwawalang buong sistema ko at litong-lito ako. Sino siya? Siya ba ang sumira ng relasyon naming dalawa? Wala na akong ibang minahal pa kundi si Dan lang. Wala nang iba. Daniel naman, kung wala ka naman planang-plano sabihin sa akin kung sino, edi sana hindi mo na nang binalik pa yung kahapon. Galit na sigaw ko sa kanya. Bakit ba tinatanong mo pa kung sino? Kung gayong kilalang-kilala mo naman siya. Balik na sigaw niya na mas lalong kinakunot ng aking noo. Kilala mo siya. Mahal mo naman siya kaya gustong-gusto mo nang umalik sa Maynila para makasama siya, hindi ba? Kaya gustong-gusto mo nang pirmahan ko ang divorce paper para tuluyan na kayo magsama, hindi ba? Sigaw niya rin saka umiyak at niyakap ako habang nakaluhod pa rin siya. Nagpumilit akong kumawala sa yakap niya.
Pinagtulakan ko siya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sino ba kasi siya at ganyan ka na lamang kung magsalita? Nanggagalaiting sigaw ko sa kanya. Si Ashlon. Parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang pangalang iyon. Para akong nawalan ng lakas at napatitig sa kawalan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Bakit hindi niya muna tinanong? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit iniyaan niyang masira ang relasyon namin dahil lamang sa kanya? Daniel. Tawag ko sa kanya at dahan-dahang dumistansya sa kanya. Mahal na mahal kita, Chloe. Mahal na mahal pa rin kita. Mahinang tura niya. Mas lalo akong naluha. Nasira ba kami dahil sa isang maling paratang? Hindi ba ganoon katibay ang relasyon namin para masira ng ganoon-ganoon na lang? Dan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasan ang pumiyok. Parang nabawasan ang sakit sa puso. Parang biglang humilom ang sugat na dala-dala ko noon. Can you just say yes to my plea, Chloe? Pwede bang kalimutan muna natin siya? Pwede bang kahit sa konti pagkakataon lang ay tayo muna? Yung ikaw at ako lang. Wala nang iba. My heart's well. Hindi ko alam kung tama ba to, pero parang naliwanagan ako. Parang nagkaroon ng tuldok ang katanungan sa puso ko at nadagdagan yon ng panibago. Pero sa pagkakataong ito, walang halong sakit kundi kuryosidad. Dahan-dahang umangat ang kamay ko at tinaplos ang kanyang pisngi. Pumapayag ako, Dan. Pero gusto ko habang magkasama tayong dalawa, sasagutin mo ang lahat ng katanungan patuloy na bumabagabag sa utak ko. Let's find ourselves again, Dan. Pero hindi ko alam kung handa ako bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Ang kaya ko lamang na ibigay ang 2 linggong kapiling ka. Sinserong turan ko, saka hinalikan ng tungki ng kanyang ilong. Sapat na sa akin yon, Chloe. Mahal kita. He gently grabbed my nape and kissed me on my lips squarely. Kusang pumikit ang mga mata ko at tinugon ang kanyang halik. Ramdam ko ang pag-aalaga sa bawat hagod ng kanyang labi sa akin. Mahal na mahal kita, Chloe. Mahal na mahal kita. Bulong niya. Bumaba ang halik niya sa leeg, pabalik sa aking labi. He kept on kissing and nipping and licking my neck. Lalong-lalo ng parteng kinagat niya nung nakaraan. Masakit ba? Tanong niya habang hinahalikan yun. Sa tingin mo? Sagot ko. He chuckled lightly at binuhat ako paupo sa kandungan niya. I'm sorry. I just miss you. Nadala din ako sa galit kaya nakagat kita. Pagdadahilan niyang ikinailing ko. Nakakagat ka na pala ngayon kapag galit ka? Natatawang tanong ko. He hummed as an answer before kissing me again on the lips. Pero sa pagkakataong to, ramdam na ramdam ko ang kasabikan niya. Lalong-lalo na maging malikot ang kanyang mga kamay. Minamanyak mo ako ah. Habol hiningang tanong ko nang pakawalan niya ang labi ko at saka naman pinaghahalik-halikan ng aking leeg. Pero humalakak lamang siya at patuloy sa ginagawa niya. I can feel his chest vibrating when he chuckled. We are so close from each other. Ramdam na ramdam ko ang init sa kanyang katawan na siyang bumubuhay sa apoy. Dahan-dahang pumasok ang kanyang kamay sa suot kong blouse. Can I make love to you, wife? He asked with husky baritone voice, sending chills and tingles to my body. I saw lust in his eyes. Kitang-kita kong refleksyon ko sa kanyang mga mata. Our eyes are both burning with desires. I licked my dry lip. No one is stopping you, Daniel. Nagising ako dahil sa malakas na hilik ni Dan. Bahagya akong gumalaw pero napangiwi ako dahil sa naramdamang sakit sa aking kaibuturan. Talagang hindi niya ako tinigilan kahapon hanggang gumabi. Kahit sa pagkain namin, minamanyak niya ako. Dito na kami sa treehouse nagpalipas ng gabi. Hindi na ako nagreklamo pa kasi napagod na rin ang katawan at isip ko. Inilakad niya lamang isa sa mga caretakers ng isla ang mga beddings na gagamitin namin kasama ang mga damit at pagkain. Ang tanging suot ko lamang ay isang kulay puting polo ni Dan. Malaki naman siyang tao kaya't natatabunan ng katawan ko hanggang sa tuhod. Siya naman ay sanay na matulog nang walang pang itaas kaya boxer lamang siya sa ilalim ng comforter. Sumilip ako sa bintana. Medyo maliwanag na sa labas. Marahil ay 5 na ng umaga. Panay pa rin ang hilik ni Dan kaya sinipa ko siya. Tumigil ang paghilik niya at bahagyang gumalaw. It was not that long
nang humalik na naman ang animal. Napatitig ako sa mahimbing niyang kaanyuan. Bahagyang nakaawang ang kanyang mapupulang labi. Tumataas pa ba ang kanyang dibdib? Marami ang nangyari kahapon. Sa sobrang rami, hindi ko alam kung tama nga bang desisyon kong pagbigyan siya. Not to mention that I gave him way to my body again. Nararamdaman ko ang takot. Alam kong parati akong talo pagdating sa patigisan ng puso. Natatakot akong biglang bumigay ang pader na 2 taon kong binuo para lamang wag muling masaktan. Ayokong makitang muli ang sarili ko na muli siyang pinagkakatiwalaan at mamahalin sa loob ng aming pagsasama rito sa isla. Natatakot ako sa posibleng mangyari pag nalaman niyang meron na kaming munting anghel at naghihintay sa Maynila. Naguguluhan pa rin ako. Ano ba ang ginawa ni Ashlon para mawala ang tiwala niya sa akin? Pinilit kong balikan ang mga alaala ko noon, subalit wala akong maalala na nagkasama o nagkusap kami ni Ashlon. What are you thinking? Napapitlag ako sa boses ni Dan. Kunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya kasi bahagyang nalihis ang comforter. Kitang-kita ko tuloy ang matipuno niyang dibdib at abs. Wala. Nauutal kong turan. I've been calling you for how many time already, wife? Napangiwi ako. Ganon ba kalalim ang iniisip ko at hindi ko malang narinig ang pagtawag niya sa akin? Come here, he said, tapping the space beside him. Napabuntong hininga ako sa kagumapang palapit sa kanya. Careful enough not to touch me sore core. Humiga ako sa tabi niya at umunan sa kanyang braso. Otomatiko namang pumulupot ang isa niya pang braso sa aking bewang. Napapikit ako nang suklayin ng kanyang mga daliri ang buhok ko gamit ang kamay niyang ginawa kong unan. What are you thinking, Chloe? Ulit na tanong niya. Sumiksik ako sa kanyang tagiliran. Amoy na amoy ko ang kanyang mabangong pabango. I am thinking about Ashlon, sagot ko. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang katawan at ang paghigpit ng pagkakapulupot ng kanyang kamay sa aking bewang. Natigil rin ang pagsusuklay niya sa buhok. Can we please stop talking about him? Aniya pero umiling ako. No, we need to talk about him, Dan. Gusto kong malaman kung anong ginawa ni Ashlon o kung ano man ang sinabi niya sa'yo para masira tayo, Dan. Ani ko sa kanya. Alam mong siya ang taong kinatatakutan ko, Dan. Ayoko sa kanya. Alam mo yan, pero bakit gayon? Bakit nasira tayo? Nalilito ako, Dan. Kung pwede lang alamin ang lahat-lahat ngayon mismo, gagawin ko para mapanatag na ako. Ani ko, at mas lalo pang sumiksik sa kanya. I don't really know what to feel, Dan. Nang marinig ang kanyang pangalan galing sa bibig mo, nagsitayuan ang aking mga balahibo. Parang mayroong panganib na parating, Dan. Natatakot akong mawala ang meron ako ngayon, tulad na nangyari sa akin noon. Puno ng takot at pangambang turan ko. Nawala ka sa akin noon, Dan. Ikaw lang ang meron ako, pero nawala ka rin. Ayoko nang muling maranasan ang mawala ang lahat sa akin. Ayoko nang maiwang mag-isa at mag-isang harapin ang pagsubok na hindi ko alam kung paano lalagpasan. Naiiyak na pag-amin ko. Muling bumalik ang mga alaalang iyon sa akin. Parang piniga ang puso ko sa sakit. Marahil ay hindi ako nahanap ni Kuya, ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin. I really don't know what to say, Chloe. Mahinang bulong niya at hinalikan ng taas ng aking buhok. Pareho lang tayong nasaktan, Dan. Nasaktan tayo. Sa padalos-dalos ng desisyon, tugon ko. Do you think we're happy and with a big family if ever we did not separate before? Sa tingin mo ba'y meron na tayong anak kung sakaling hindi ako nagpadala na makita ko kayo ni Ashlon? Sa tingin mo ba, mahal mo pa rin ako kung hinintay ko ang paliwanag mo? Panghihinayang ang nakalatay sa kanyang boses. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapahikbi dahil sa pinagsasabi niya. Gusto kong sabihin na, siguro nga, pero hindi ko maibuka ang bibig ko para magsalita. Para akong lumulutang sa isang madilim na silid. Hindi ko maibuka ang bibig upang masabi sa kanyang meron na kaming anak. Kung sasabihin ko ba, magagalit pa siya? Pag sasabihin ko ba, ilalayo niya ba sa akin si Dylan? Imahinasyon pa lamang ay parang sinasakal ako. Hindi ko kayang mawala sa akin si Dylan. Hindi ko kaya. Pero paano naman siya? Oh God, kailan ba ito matatapos? Anak ko na lamang ang pinaguhugutan ko ng lakas. Hindi ko alam ang gagawin kung mawawala siya sa akin. Hindi ko alam kung saan ako mapapadpad. I am selfish, Dan. Pasensya ka na.
Pero hindi ko kayang mawala si Dylan sa akin. Pareho tayong makasililidan. Meron tayong kanya-kanyang rason o dahilan upang maging ganito tayo ka-selfish. Bahagya siyang gumalaw at pinagtapat ang aming mukha sa isa't isa. He cupped my cheeks, slowly caressing it with so much care in every touch. Would you forgive me for not trusting you and try again? Would you give me a second chance in your life, Chloe? Napakalamyos ng kanyang boses na parang isang napakagandang melodiya na kay gandang pakinggan. Marina akong napapikit. My lips trembled before answering him. I am sorry, man, but we cannot go back to the things that are once broken. Ang tanging gusto ko lamang ngayon ay ang kasagutan, Dan. Mahinang bulong ko. I don't love you anymore, Dan. I whispered at him. Kitang-kita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ang bawat guhit ng sakit sa mga magaganda niyang mata. I am sorry for being selfish, Dan. Dahil sa nalaman ni Chloe tungkol kay Ashlon na dahilan ng pagkasira nilang mag-asawa, bigyan pa kaya niya ng pangalawang pagkakataon si Daniel? Ano ang gagawin ni Daniel kapag nalaman niyang may anak sila ni Chloe? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.